Since question number 8 is about the cross, i-connect ko lang ito sa Mark 8:34 na sinabi ni Jesus na, if anyone wants to follow me, he must deny himself first, take up his cross, and follow me continuously. So, sa buhay Kristiyano, masyado nating or napakababaw ng pagkakaintindi talaga natin sa cross. Ang alam talaga lang natin, palamuti ito, design. Na kapag may cross tayo, masyado tayong divine, masyado tayong parang holy, kumbaga. Na kapag may cross tayong simbolo, nire-remind natin sarili natin na saved na tayo. Lalagyan natin, may cross pa tayo minsan na necklace to remind also na yung cross is napaka-importante sa atin. Pero meaning nun, alam ba talaga natin? Sinasabuhay ba talaga natin? Masakit na katotohanan pero madalas hindi. Hindi ako exemption doon. Kasama pa rin ako doon. Pero ang kaibahan lang siguro natin, ako saka sa'yo, di man ako perfecto, pero pinipilit ko sundin ang utos ng Panginoon. Ang utos niya, lalong-lalo na baguhin mo ang dating ikaw dahil binago ka na niya. Ngayong born again ka na, yung dating ikaw na self mo from the past, mga past experience mo, mga nagawa mong mali, pilitin mong patayin. Hindi yun yung biglaan papatayin mo siya. Araw-araw hanggat buhay ka, kalaban mo yan, yung katawan mo. Dahil tatlo ang kalaban natin sa mundong to. The word, the flesh, and the devil. Gagamitin pa minsan ng devil, makakakilala mo, pamilya mo. Sasabihan ka ng di magagandang salita. Buhay Kristiyano ka nga, pero tignan mo ginagawa mo. Hindi mo maakma dun sa mga pinanindigan mo sa sarili mo. Tanong ko lang din lagi, hindi ko sinasabi. Pag nagtanim ka ba ng buto, kinabukasan may bunga na? Ganon din tayo. Binago tayo ni God, binago tayo ni Jesus. Tinanim niya na, parang pagtatanim lang yan ng magsasaka. Itatanim mo yung buto, mamamatay mo na yung buto, mag-i-sprout. Antayin mo, diligan mo, alagaan mo. At yung nag-aalaga na yon, si God. Inaalagaan niya tayo. Kaya nga sabi niya doon, sabi na basa kong book ngayon, Abide in Christ. Sabi doon, tayo yung kanyang branch, siya yung vine. At may vineyard na nag-aalaga sa atin. Sis God, nag-aalaga sa atin. Masyadong mababaw ang pagkatingin natin sa cross. Tinitignan ko nga minsan kahit mga kapwa-believer na pagka pinag-uusapan na yung ginawa ni Jesus Christ, pag-uusapan na mismo yung cross, which is offensive kasi ang cross lalo na ang daming mga nagpapanggap na Christian. Pero pag pinag-usapan na yung cross, yung miracle na ginawa sa cross, hindi na nila sinasama sa sermon nila. Kasi doon makikita si Jesus Christ ay God. Offensive dahil nabuhay siyang muli. Walang nakagawa yun na kahit sa panahon ngayon, kahit yung mga founder pa nila, hindi yun mga nabuhay muli. Si Jesus lang. Ay napaka-importante ng cross. Oo, sumusimbolo sa atin, ginagamit nating simbolo. Pero yung meaning dapat doon, yun ang isabuhay natin, yung meaning ng cross. Hindi lang siya meaning inuutos rin sa atin gaya ng sa Mark 8:34. Lahat ng susunod kay Jesus Christ. Bit-bit mo dapat yung cross mo. Ibig sabihin, patayin mo yung flesh, yung mga desire mo from the past, mula nung sinave ka na niya from that cross. Ang hirap i-emphasize kasi ilan lang yung mga nangangaral, ilan lang yung nakikita ko nagpipreach about sa cross, about sa sin. Dumadami yung mga Christian na masyadong mababaw. Dumadami yung mga Christian na hindi sinasabuhay ang meaning ng cross. Bakit? Dahil katamaran, complacency, comfort. Mostly ang comfort
nakakapatay yung comfort na yan. Yung okay ka na, save ka na. Yung tipong okay na ako, isinave na ako ni Jesus Christ. Bakit pa ako gagawa dyan? Bakit pa ako gaganito? Masyado ka lang tamad. May pagbabasa siguro ng Bible, halos di mo na ginagawa. Dahil alam mo, save ka na. Pagiging madamot. Hindi ganun dapat po. Hindi ganun dapat. Nakita mo na yung goodness ni God. Tapos pagdadamot mo, tapos magiging tamad ka na. Ibig sabihin lang nun, kung hindi ka nag-grow as Christians, wala kang bunga. Save ka nga, pero wala kang bunga. Ba? Pansinin nyo, isa sa parable ni God, ay sa eksena sa Bible, kinurse ni God yung hindi nagbubunga. Antayin mo ba na i-curse ka niya? Kapatid, galaw-galaw din. Galaw-galaw. Hindi ko kayo tinatakot, ini-encourage ko kayo kasi last days na. This is the last days. Yung days nga na sinasabi dun, nasa panahon na natin. Ito na ngayon. Kaya dapat magsipag pa tayo lalo. Ang daming pa mga laws. Ilan ang Kristiyano sa mundo? 2 billion. Ilan ang Islam? 2 billion. Ilan ang population ng mundo? 8 billion. Ang dami pa. Dito pa lang sa lugar natin, sa Pilipinas pa lang, sabihin mo na, ilan dyan, labas ka dyan sa kanto, punta ka sa palengke, bilangin mo dyan. Ang dami pang mga hindi nakakilala sa totoong Jesus, totoong Jesucristo, totoong Lord. Yung tipong akayin mo sila papunta dun sa gospel. Part yan ng gospel kasi yung cross, kaya napaka-importante niyan. From birth ni Jesus Christ, from His ministry, yan, from crucifixion, namatay, after 3 days, mabuhay muli, at ngayon, nasa langit, sa kanyang trono. At ang isang pinaka-nakakatakot na abangan natin, yung pagbalik niya. Nakakatakot, tsaka nakakamangha. Nakakatakot dahil, siyempre, malulungkot ka. Hindi naman lahat ng pamilya natin, ng mga kakilala, masasagip. Hindi naman natin alam mga puso't isipan nila. At higit sa lahat, di natin alam kung ano yung decision ni God balang araw sa mga sumunod sa Kanya. Sa mga sumusunod, totoong sumusunod, alam natin. Pero sa mga nagkukunwaring sumusunod, gaya ng kaganito, yung pagkakilala nyo at pagkaintindi sa cross. Hindi ako nandito para mangaral, para sabihin perfecto ako. Hindi. Ako rin, hindi ako perfecto. Pero concern ako. Ang dami pa kasi. Hindi yung ako lang na save. Tapos sasarilinin ko na. Hindi. Hindi yun yung goal natin as Christians. Ipangaral nga, yung great commandment nga, di ba? Pangaral mo. Mag-disciple ka pa dapat. Kaya nito, ini-encourage ko sa mga nakakapanood dito, mga fellow Christians, fellow believers. Magsumikap tayo na intindihin, unawain yung cross, pag-aralan palalo ang gospel para ma-share natin na mas maayos, mas effective. Kung mas effective yung i-share natin, mas matibay na Kristiyano ang mabubuo natin. Hindi mga tamad, hindi mga comfort, mga complacent na Christian na magiging result. Magkakaroon tayo ng mga Christian na matitibay, na kahit harapin nga nila ang mga kamatayan. Diba? Yung US motto na always faithful. Tapos ang isang naririnig ko sa kanila, gusto mong pumunta sa heaven, pero ayaw mo namang mamatay. Isa ito yung sa cross. Kung gusto mo nang pumunta sa heaven, patayin mo ang lumang sarili mo araw-araw. Napakalalim nitong pinag-aaralan na to, pero gusto ko lang mas maintindihan lang ng bahagya. Pero kung pag-aaralan kasi ang cross, itong theological na yan, pag-uusapan, masyadong malalim. Pero gusto ko lang babawan kasi para mas maunawaan, mas maintindihan natin kung ano yung meaning niya. Kasi kung lalaliman mo, tapos hindi naman alam nung nakikinig, anong silbi niyan? Di ba? Mas maganda yung maunawaan lang muna. Then, pag nataniman naunawaan na kahit ano, at ma-curious man lang, then doon na siya magre-research, mag-aaral. So, siguro, masyado na nang mahaba tong video na to. Yun lang, just a reminder.
Malaking problem kasi talaga ngayon, kinakaharap natin. Age of information, digital, pero kung kailan napakadali ng communication, ganun naman kahirap i-reach ang mga tao. Sana paalala lang, mga fellow believers at Christians, mga born again o followers of Christ. Araw-araw nating siya sa atin kung totoo nga bang namumuhay tayo papunta doon sa righteousness ni God. Kung oo ang sagot mo, kung araw-araw kang nagano, praise God, may mga ilan pa. Pero sana dumami pa ang mga kagaya nyo, natin, at mga mangaral pa na tanong pa pala, panghuling tanong. Kailan ba i-preach sa church ninyo ang about sa cross, about sa sin? Hindi nyo na maalala. Tagal na. Ang utak ng tao nakakalimot. Kung hindi mo laging paalala yan, para mabalikan nila, para mas lalong madipon pa yung faith o connection nila para sa relationship natin kay God. Tingin ko, panahon na para magkaroon ng reform sa mind, sa church. Hindi ko alam kung anong tawag doon, pero yun lang. Hanggang doon na lang siguro, masyado na mahaba. Praise God. God bless.